Pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Ed ay nagsisimula ng magtrabaho. Habang inaalala ni Ed ang pangyayari, nagtaka siya, hindi naman ito haantong sa anuman, di ba? Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya kung gaano mali ang kaisipang yun. Ngayon ay ang pinagsamang pagsasanay sa labanan, ang mga estudyante ay masiglang nag-cheer sa mga naglalaban. Ang pinagsamang pagsasanay sa labanan ay talagang isang kunwaring one-on-one na pagsasanay sa labanan. Upang mabawasan ang panganib hanggat maaari, ang mga mag-aaral sa labanan ay karaniwang gumagamit ng mga sandata na gawa sa kahoy. Maraming pangunahing karakter ang lumahok sa pinagsamang pagsasanay sa labanan sa pagkakataong ito. Kabilang ang Benevolent Princess Phonia, Golden Daughter Lortel, Spirit Sorcerer Janica, Slothful Lucy, at Wicked Flivius. Maaaring patuloy na pangalanan sila ni Ed, at hindi bababa ang listahan, kahit na gayon. Ang pinakamahalagang tao ay ang bida, ang Phalanx swordsman na si Taylor McClure. Iniisip ni Ed kung ano ang susunod na laban ni Taylor McClure. Inaasahan niya ito. Alam na ni Ed ang resulta ng pinagsamang pagsasanay sa labanan na ito, kaya hindi niya binigyang pansin ang laban, dahil ang nagwagi sa tunggalian sa pinagsamang yugto ng pagsasanay sa labanan ay isang mag-aaral sa unang taon. Tulad ni Taylor McClure, maliban sa isang tao, medyo naiinis si Ed kay Janica na laging bumabagabag sa kanya. Mahirap paniwalaan na masayang tumakbo si Janica patungo sa kanya matapos dumaan sa miserableng karanasan ni Ed na humihingi sa kanya ng pera. Hindi tulad ni Lucy na kabilang sa pamilya ng pusa, walang duda na si Janica ay kabilang sa pamilya ng aso. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Janica ang listahan ng mga laban na inilabas, ngunit sinabi ni Ed na hindi siya masyadong interesado. Tinanong tuloy ni Janica kung bakit, hindi ba siya interesado sa laban niya. Agad namang nabigla si Ed nang marinig na kailangan din niyang lumaban, dahil sa orihinal na storyline sa panahong ito ay pinatalsik si Ed Roth Taylor. Napaisip si Ed kung sino ang kalaban niya, at nang makita ni Ed ang listahan ng mga laban na ibinigay ni Janica ay agad siyang nagpawisan ng malamig para makita kung sino ang makakalaban niya mamaya. Habang nakatingin kay Taylor McClure na nagbigay ng tipikal na aura ng bida at naghihintay sa kanyang kalaban sa tunggalian. Naisip ni Ed, sa ngayon, hindi mahalaga kung sino ang kakaharapin niya, kailangan lang niyang bantayan si Taylor McClure, kahit na ito ay isang mundo sa likod ng mga eksena. Siya ay nabuhay bilang Taylor McClure sa napakatagal na panahon, mula sa malungkot na masamang pagtatapos hanggang sa tunay na pagtatapos na nag-iwan ng malalim na impresyon. Paulit-ulit niyang tinapos ang paglalakbay. Sa maraming ruta, walang isang ruta na hindi mabigat at mahirap. Nagpasya si Ed na pangalagaan ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, habang nag-aaklas ng isang nakapagpapatibay na pose, sinabi ni Ed sa kanyang sarili na siya ay mag-cheer para kay Taylor. Ngunit natarante siya nang marinig niya ang patuloy na pagtawag ng announcer kay Lucy. Iniisip niya kung saan nagpunta si Lucy, hindi rin niya nakita sa reserve podium. Umakyat na pala si Lucy sa arena habang patuloy na humihikab. Ang tunggalian sa pagkakataong ito ay nasa pagitan ng unang taon na nangunguna sa klase, si Lucy Merrill, laban kay Taylor McClure, hindi tulad ni Lucy na mukhang relax na relax. Sa kabaligtaran, si Taylor McClure ay naghanda na ngayong lumaban. Ang bida sa mundong ito ay isinilang upang maging isang eskrimador, ngunit sa kanyang buhay, hindi pa siya nakahawak ng espada ni minsan, ngunit sa unang laslas ng kanyang espada, nilaslas niya ang lightning quick magic ni Lucy, matagumpay na nablock ang spell na inaakala niyang tatama sa target, nagulat ito sa kanya, habang binura ni Taylor McClure ang distansya nilang dalawa. Nagulat si Lucy doon, pagkatapos ay inatake siya ni Lucy ng kidlat, na intermediate level magic ng kidlat, pagkatapos ay natalo si Taylor McClure ng magic spell casting reflexes ni Lucy. Ngunit si Lucy ay nadiskwalipika sa paggamit ng intermediate level na mahika, na nagbibigay kay Taylor McClure ng karangalan na maging unang makatalo kay Lucy Merrill. Ito ay isang maalamat na eksena. Tuwang-tuwa si Ed nang maalala ang eksena, at sa wakas, nagsimula ang tunggalian sa pagitan nina Lucy Merrill at Taylor McClure. Nang magsimula ang tunggalian, si Taylor McClure ang unang nagsimula ng pag-atake.
Ang pag-atake ay tiyak na malalabanan ni Lucy gamit ang kanyang mahika ng madali, ngunit ang epekto ng pag-atake ni Lucy ay masyadong malakas. Naging sanhi ng malubhang pinsala kay Taylor McClure, nagulat agad ang mga manonood nang makita yun, habang si Lucy mismo ay mukhang nainis na hanggang sa humikab, nagulat pa rin ang audience sa sobrang bilis na natapos ang laban, pero hindi na sila nagulat, dahil ang nakalaban ni Taylor McClure ang nangunguna sa klase. Inisip din nila na medyo katangahan ang desisyon ni Taylor McClure para sumugod sa isang mage na katulad ni Lucy, na walang laman ang mga kamay. Ang buhay ni Taylor McClure ay palaging puno ng mga pagsubok, isang taga-nayon, at isang bagsak na estudyante, isang hindi nakakamit na hindi kailanman nakakuha ng magagandang marka mula noong nagsimula siyang mag-aral, isang kabiguan na hindi kinikilala ng sinuman. Kapag ang lahat ay gumawa ng mga conclusion tungkol sa kanyang laban, sa isang malupit na sitwasyon kung saan naaawa sila sa kanya, kahit na sa gitna ng lahat ng kawalan ng pag-asa, si Taylor McClure ay hindi nawalan ng pag-asa. Tumayo si Taylor McClure habang may hawak na espada na may maapoy na aura na bumabalot sa kanya. Tuwang-tuwa si Ed nang makita yun at anabangan ang susunod na nangyari. Mabilis na sumugod si Taylor McClure kay Lucy, mukhang nagulat si Lucy sa momentum ni Taylor McClure, habang nakangiti ng malawak, naisip ni Ed na gagamit si Lucy ng magic ng kidlat tulad ng sa orihinal na kwento. Ngunit nagulat siya noon, dahil sa halip na gumamit ng mahika ng kidlat, sa halip ay gumamit si Lucy ng wind magic para harangan ang pag-atake ni Taylor McClure, kahit na ang kanyang pag-atake ay hinarang ni Lucy. Si Taylor McClure ay hindi lamang sumuko, sinubukan pa rin niyang salakayin si Lucy ng buong lakas. Ngunit ito ay walang kabuluhan, pagkatapos ay gumawa si Lucy ng isang hugis ng hayop gamit ang kanyang mahika ng hangin. At pinakawalan ito para salakayin si Taylor McClure. Laking gulat ni Ed nang makita niya si Taylor na tumilapon sa malayo. Biglang tumahimik ang buong kwarto. Nagulat pa rin si Ed sa katotohanang si Lucy ay hindi gumamit ng mahika ng kidlat, kundi mahika ng hangin. Sa pagkatalo ni Taylor McClure, agad na inihayag ng host na si Lucy ang nanalo. Hindi pa rin maproseso ni Ed ang nangyari, at nabigla sa pagkatalo ni Taylor McClure, nakita si Taylor McClure na desperado lang na makalabas ng arena. Naisip ni Ed na magiging malaking problema ito. Hindi niya kayang hayaan si Taylor McClure sa ganoong estado ng ganoon lang. Ang ginamit na kakayahan ni Lucy ay isang wind magic na tinatawag na Protection of the Wind, gamit ang kapangyarihan ng hanging espiritu ay automatikong nagpoprotekta sa iyo mula sa biglaang pag-atake. Proteksyon ng hangin, ito ay isang tuloy-tuloy na mahika na nakuha sa pamamagitan ng isang kontrata kasama ang mataas na ranggo na espiritu ng hangin na si Marilda. Habang tumakbo si Ed patungo kay Taylor McClure at dinaanan si Lucy, tinanong niya kung pwede ba itong ibigay sa kanya ang jerky ngayon, pero hindi na lang yun pinansin ni Ed. Ayon sa senaryo, sina Marilda at Lucy ay orihinal na dalawang magkahiwalay na pag-iral. Dahil dumating si Lucy sa kanya, nakipagkontrata siya kay Marilda at lumakas dahil doon. Ang host pagkatapos ay inihayag ang susunod na tunggalian, na kung saan ay sa pagitan ng Ed Roth Taylor at Prinsesa Phonia Elias Clowell, si Phonia ay naghahanda upang harapin siya. Nang makita si Ed na palapit sa kanya, tinanong niya si Ed noong nakaraan, ngunit hindi pinansin ni Ed ang lahat ng iyon at nagpatuloy sa pagtakbo patungo kay Taylor McClure. Pagkatapos ay lumingon si Phonia kay Ed na may pagtataka, habang tumatakbo si Ed na isip niya, dapat manalo si Taylor McClure, itaas ang espada, at magkaroon ng lakas ng loob. Gayunpaman, sa huli ay natalo siya dahil sa kanyang pag-iral sa Sylvania Academy. Nang makita niya ang figura ni Taylor McClure mula sa likuran, malakas na tinawagan siya ni Ed. Naisip ni Ed na hindi niya alam kung may kahulugan ito, ngunit naramdaman niyang mas mabuti ito kaysa sa nakaupo lang. Si Taylor McClure ay tahimik sa pagkalito matapos marinig ang kanyang tawag. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ed na tiyak na magtatagumpay ang kanyang mga pagsisikap. At hiniling sa kanya na huwag malungkot, walang sino man ang dapat magpahiya sa kanya. Naisip ni Ed, kung talagang nasira ang puso ni Taylor McClure.
Mataas ang tsansa na sa huli ay kailangan niyang magtrabaho ng husto. Kaya sinubukan niyang hikayatin si Taylor McClure. Sinabi ni Ed kay Taylor McClure na maglakad ng buong tapang. Dahil ginawa niya ang kanyang makakaya. Ito ay lamang na ang kanyang kalaban ay hindi ang tamang tao para sa kanya. Huwag hayaang ang mga bagay na tulad nito ay bumaba sa kanya. Naisip ni Ed na magkakaroon ng higit pang mga pagsubok na magaganap sa akademya. Si Taylor McClure ang dapat humarap dito, hindi siya. Pagkatapos ay ipinakita ang isang maliit na flashback ng kwento ni Phineas. Siya ay pinuri ni Emperor Clow mula pagkabata bilang isang taong ipinanganak na may banal na pagpapala. Si Emperor Clow ang unang napagtanto ang kanyang innate insight. Ang kanyang kakayahan ay hindi isang bagay na ibinigay ng isang ordinaryong Diyos. Ang buhay ng isang maharlikang pamilya ay napuno ng walang katapusang panlilinlang at pagsasabwatan. Mula sa loob ng madilim na kalaliman na iyon, si Phineas mismo ang bumuo ng talentong ito bilang isang paraan upang protektahan ang kanyang sarili. Kaya naman kumpiyansa si Prinsesa Phineas sa kanyang kakayahan, may kasuklam-suklam na kalaliman sa loob ng mga mata ng maharlikang pamilya na umalalay kay Phineas. Kahit na tiningnan niya ang mga ito, nabuhay siya na parang hindi niya alam. Sa sandaling magsisimula na ang tunggalian ni Ed at Phineas, mapagpakumbaba na sinabi ni Ed na huwag siyang masyadong atakihin. Walang choice si Ed kundi titigan ang taong ito. Pagkatapos ay sumagot si Phineas sa parehong mga salita tulad ni Ed. Pagkakita kay Ed sa arena, nagbulungan tuloy ang mga estudyante dahil sa kinikilos ni Ed na sumisigaw kay Taylor McClure kanina. Naramdaman na lang nila na gusto lang kutsain ni Ed si Taylor McClure. At baka gusto lang magmukhang mabuting tao sa pamamagitan ng pagsuporta sa taong binubuli niya. Lahat ng estudyante nakatingin pa din sa kanya ng masama. Si Phineas na nakarinig ng mga komento ay naisip din na tama sila. Ginamit ni Ed ang kanyang posisyon para ipahiya ang kanyang mga juniors, at kapag hindi ito napunta sa kanya. Nahuli siyang nagpapalit ng resulta ng test, walang hiyang tao talaga, pero siya yun dati. Naalala tuloy ni Phineas ang ugali ni Ed na lubhang nagbago nitong mga nakaraang araw. Napaisip siya kung totoo nga ba ang kinikilos ni Ed, hanggang sa tuluyang nagsimula ang tunggalian nilang dalawa. Biglang sinabi ni Phineas na natarante siya. Natarante naman si Ed sa mga sinabi nito. Habang inihahanda ang kanyang pag-atake, sinabi ni Phineas na gusto niyang patunayan ang kanyang hula mula sa tunggalian na ito. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang pag-atake. Inatake niya si Ed gamit ang water magic, dahil ang magic na magagamit ni Ed ay hangin at apoy. Iniisip niya kung ano ang isasagot ni Ed dito. Itinatapon ang lahat habang nagpapalitan ng mga galaw, isang dramatikong labanan bilang pangwakas. Inaalis ang misteryosong tao sa kanyang puso, ngunit sa lahat ng kanyang mga hula. Ang hindi inaasahan ni Phineas, hindi man lang nakaiwas si Ed sa kanyang pag-atake, hindi man lang siya dumpensa. Tiyak na ikinagulat niya at nataranta. Ang pag-atake ni Phineas ay nagtagumpay sa pagbagsak ni Ed. Agad namang inamin ni Ed ang pagkatalo, hindi makapaniwala si Phineas nang makita yon. Dahil hindi man lang nag-block si Ed, matapos makita ang trajectory ng bola ng tubig. Agad namang tinawanan ng mga estudyante si Ed, akala nila mas malala pa ang kilos ni Ed kaysa kay Taylor McClure. Kinukutsa nila ito sa pagiging astig pero natalo sa isang atake, pinuri rin nila si Phineas sa aksyon nito. Bumangon si Ed at sinabing magandang laban ito, marami siyang natutunan. Natahimik si Phineas sa narinig, ngayong naisip niya ito, pagkatapos umakyat si Ed sa arena, ni minsan ay hindi siya nakipag-eye contact sa kanya. Iniisip ni Phineas kung sa simula pa lang ay hindi interesado si Ed sa mga tunggalian. Ilang sandali matapos ipahayag ng host ang tagumpay ni Phineas, alam ni Ed na hindi ngayon ang oras para maglaro ng tunggalian. Kapag nakikipag-usap kay Prinsesa Phineas, pinakamainam na mag-ingat, at huwag hayaang maimpluwensyahan niya ang senaryo, dahil mahalagang tao si Phineas sa senaryo na ito. Ngunit ang taong mas mahalaga kaysa Prinsesa Phineas ay ang pangunahing karakter ng mundong ito, ay si Taylor McClure. Sa makatuwid, kasalukuyang hinahanap ni Ed ang kinaroroonan ni Taylor, ngunit nalilito siya kung nasaan si Taylor McClure.
Pero may tumawag sa kanya mula sa likuran niya. Ang taong iyon ay si Fonia. Tinanong siya ni Ed kung ano ang ginagawa niya rito nang walang ni isang bodyguard na nag-escort sa kanya. Nagalit agad si Fonia sa ginawa ni Ed kanina sa laban. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Ed na huminahon at sinabi lamang kung tungkol sa tunggalian ang pinag-uusapan. Marami talaga siyang natutunan, tiyak na hindi naniniwala si Fonia sa palusot na yon. Dahil alam niyang wala man lang balak manalo si Ed. Iniisip lang niya ang pinakamabilis na paraan para makababa ng stage. Inis na inis siya dun, dagdag pa niya na nahihirapan na siya sa mga klase. Ngunit ang malafox na mga ngalakal ay nag-iisip lamang ng mga paraan upang makontrol ang akademya. Hindi nabawasan ang inis ni Professor Glass. Idinagdag niya na ang mga tagapaglingkod ay palaging nagbubulungan tungkol sa mga paraan ng isang maharlikang pamilya. Tila inilalabas ni Fonia ang lahat ng frustration na kanyang kinikimkim. Tahimik lang na nakikinig si Ed. Nahihilo na siya sa lahat, pero mas lalo siyang pinahihilo ni Ed. Nagulat si Ed doon, at ang katotohanan na si Fonia ay nagtago ng lahat ng mga pagkabigo na ito. Hinawakan ni Ed ang magkabilang balikat ni Fonia habang tinatawag siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na huminga ng dahan-dahan at mangyaring huminahon, walang kwenta yung pagpapanik niya ng ganito. Pagkatapos ay sinubukan siyang gabayan ni Ed na kumalma sa pamamagitan ng paghinga at paglabas. Biglang natahimik si Fonia habang tinatakpan ang mukha gamit ang dalawang kamay, at tinanong kung ano ang nangyari kanina. Habang nagpipigil ng hiya, sinabi ni Fonia kay Ed na kalimutan na ang nangyari kanina lang. Pumayag lang si Ed doon, tinanong ni Ed kung pwede na ba siyang pumunta. Sinabi ni Fonia na masama ang ugali niya, maaari siyang magtanong ng diretso, ngunit pakiramdam niya ay kailangan niyang patuloy na hulaan at hulaan kung ano ang nasa isip nila. Ito ay marahil dahil siya ay nanatili sa palasyo ng napakatagal. Mukhang hindi na makaalis ngayon si Ed dahil kailangan niyang makinig sa daldal ni Fonia. Nalungkot din siya dahil doon dahil kailangan din niyang hanapin si Taylor McClure. Na may seryosong tingin, pagkatapos ay sinabi ni Fonia na tanungin niya ito ng tapat, kung sinusubukan itong putulin ang relasyon sa kanyang pamilya. Dahil alam niya ang dark side nila, habang nakaturo sa kanya, nagpatuloy si Fonia. Ang dahilan kung bakit niya binubuli si Taylor McClure ay dahil kailangan niya ng dahilan para mapatalsik sa kanyang pamilya. Naisip ni Ed na yon ay isang medyo tumpak na pagtatasa. Bagaman mayroong maraming mga pagkakamali, totoo ang akala na may dark side ang pamilya Roth-Taylor. Gayunpaman, iyon ay isang bagay na siya ay magsisiyasat mamaya sa malayong hinaharap. Nagkunwaring naguguluhan si Ed at sinabing hindi niya alam ang sinasabi nito. Tiyak na hindi naniwala si Fonia, ayaw niyang aminin na mali siya. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ano nga ba ang kahulugan ng mga salita na sigaw niya kay Taylor McClure. Bakit niya hinihikayat at sinuportahan ang taong gusto niyang paalisan, hindi ba niya naayawan si Taylor McClure noong una? Naisip ni Ed na angkop na tanong ito, sa kanya sinagot na dahil gusto lang niya itong kutsain. Sinabi lang niya yon dahil lahat ay nandidiri sa kanya, kung i-cheer niya si Taylor McClure. Baka magbago ang pananaw ng mga tao. Ngunit kitang-kita ni Fonia na nagsisinungaling si Ed. Pagkatapos ay sinabi nitong tingnan siya sa mata at sabihin sa kanya ang totoo. Pagkatapos ay inactivate ni Fonia ang kanyang insight. Pagkatapos ay sumagot si Ed na nagsasabi siya ng totoo. Sinabi ng insight na nagsisinungaling si Ed. Sobrang sama ng loob ni Fonia sa inasta ni Ed. Naghinala si Ed na maaaring walang pruweba si Fonia. Ang pinakamahalagang bagay na sumusunod sa paunang senaryo ay ang tanging pag-asa niya. Si Fonia tuloy ay mukhang nagbitiw dahil wala rin siyang masabi dahil walang ebidensya. Pinayagan niya si Ed na umalis, dahil kilala niya si Ed na gustong umalis. Baka may mga importanteng bagay na dapat niyang asikasuhin, dahil simula pa lang ay nakatitig na siya sa pinto. Nagpasalamat si Ed dahil doon, naisip ni Ed. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Fonia ang side niyang ito, bilang isang taong makakaapekto sa paunang senaryo, nasangkot na siya sa maraming tao at mga pangyayaring maaaring makapagdulot sa kanya ng sakit ng ulo.
Maaaring kasalanan niya ito sa pagiging bagong karagdagan sa senaryo. Bago umalis, sabi ni Ed sa kanya, paano naman may kukumpara ang pasa niya sa pasa na dinadala ng prinsesa? Baka medyo out of line na ito, pero mukha naman talaga siyang pagod. Bagamat mahalagang bigyang pansin ang masalimuot na politika, ngunit kailangan din niyang magpahinga ng kaunti. Ang lugar na ito ay hindi isang palasyo kung saan kailangan niyang mag-alala tungkol sa bawat maliit na bagay, ito ay Sylvania Academy. Si Phonia ay nabuhay sa kanyang buhay na sinusubukang makita ang mga kasinungalingan ng isang tao. Pero ito ang unang pagkakataon na may nakakita talaga sa kanya. Nadamay si Phonia sa atensyon mula kay Ed. Matapos matagumpay na umalis sa Phonia, nagpatuloy si Ed sa paghahanap sa kinaroroonan ni Taylor McClure. Pinagsisihan niya na masyado siyang nag-aksaya ng oras. Kung sumuko si Taylor McClure, kung gayon ang kanyang komportableng buhay, hindi, kahit na ang mundong ito ay maaaring magwakas. Hanggang sa wakas ay nahanap na ni Ed si Taylor McClure, sa kanya ito agad tinawag, pero nalilito tuloy siya sa dapat niyang sabihin. May babaeng biglang hamarang sa dinadaanan ni Ed at sinabihan siyang huwag na siyang lalapit, nang may luha sa kanyang mga mata. Sinabi ng dalaga kay Ed na huwag nang abalahin pa si Taylor McClure. Ang babae ay ang main heroine sa kwentong ito, si Isla Grace. Sabi ni Isla, nahihirapan na si Taylor McClure kahit wala siya. Kaya sinabihan niya si Ed na huwag nang abalahin si Taylor McClure. Pagkatapos ay bumangon si Taylor McClure at biglang tinanong siya, kaya nasa paaralan ka pa rin. Nagulat si Ed nang makita yon at naisip na muling nabuhay si Taylor McClure. Isang espiritu ng pakikipaglaban na hindi kailanman nag-alinlangan gaano man kalakas ang kanyang kalaban. Pagkatapos ay lumapit si Taylor McClure habang tinatawag ang kanyang pangalan, malinaw na nakita sa kanyang mga mata ang isang pagpapasya. Napagtanto ni Ed, nang makipag-duel siya kay Phonia, ang kanyang kaibigan noong bata pa at pinakamalaking tagapagpalakas ng loob, si Isla Grace, ay agad na tumakbo palabas ng pinto nang hindi lumingon sa likod. Pagkatapos ay agad niyang nilapitan si Taylor McClure at binigyan siya ng mga salita ng pampatibay loob, kasama si Isla sa kanyang tabi. Paulit-ulit na babangon si Taylor McClure, pagkatapos ay tinanong siya ni Taylor McClure, bakit siya narito at mayroon ba siyang kinalaman sa kanya? Saglit na tumahimik si Ed, pagkatapos ay pinuri niya ang husay ni Taylor McClure sa paggamit ng espada. Hindi masyadong naiintindihan ni Taylor McClure kung ano ang kanyang pinag-uusapan at tinanong kung ano ang kanyang pinaplano. Si Ed ay dumaan sa maraming karanasan kasama si Taylor McClure, at palaging kasama niya hanggang sa huli, kaya nagpasya siyang maging tapat. Pagkatapos ay sinabi niya na wala siyang plano, orihinal na inakala ni Ed na si Taylor McClure ang magliligtas sa mundo. Kaya kailangan lang niyang malaman kung paano mabubuhay. Itinuring niya siyang parang masonerang tao dahil siya ang bida ng larong ito na gagawa ng lahat ng pagsusumikap sa halip na siya. Ngunit sa oras na ito, gamaan ang loob niya, nagpakita si Ed ng mahinang ngiti. Hindi dahil ang kwento ay lumihis ng malayo sa orihinal na likod sa orihinal na balangkas, ngunit dahil ayos pa rin si Taylor McClure na matagal nang kasama niya, yun lang ang kailangan niya. Pagkatapos ay umalis si Ed, tahimik lang silang nakatitig sa pag-alis ni Ed, nagulat lang silang dalawa at naisip na cool lang ang kinikilos ni Ed. Hindi ito naiwasan ni Ed, habang naglalakad mag-isa si Ed. Bigla siyang umikot para masaksihan ang pagputok ng apoy mula sa isang lugar sa loob ng compound ng paaralan. Oras na para mangyari ang isang makabuluhang kaganapan. Sa orihinal, dapat ay nasaksihan ng lahat na kahit na habang nasa kanilang mga upuan sa loob ng Battle Auditorium na tinatawag na Nail Building, isang malaking pulang dragon ang nagngangalit sa Nail Building. Agad na inatake ng Golden Daughter na si Lortelli ang nagniningas na dragon na hayop gamit ang salamangka ng yelo. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan kaya pinalamig nito ang buong katawan ng malaking halimaw. Gayunpaman, hindi iyon sapat at hindi nagtagal ay natunaw ng halimaw ang yelo nito gamit ang malakas na magic ng apoy nito. Ang dragon ay hawak ng spirit sorcerer na si Janica at siya ang nakikipag-duel kay Lortelli.
Bagamat hindi mapapanood ni Taylor McClure ang laban na ito mula sa auditorium, napakatindi nito at napakalaki ng dragon na nakikita niya ang laban mula sa kinatatayuan niya sa labas kasama si Ayla. Medyo naiiba ang mga bagay mula sa orihinal na balangkas, ngunit mahalaga na masaksihan ni Taylor ang epic battle na ito. Namamangha sina Taylor McClure at Ayla. Nais ni Ed na panatilihing nakapikit ang pangunahing karakter sa panahon ng labanan dahil isa sa maraming pagsubok na darating sa kanya at ang huling boss ng Act 1 ay ang may hawak ng makapangyarihang dragon na si Janica Faylover. Makapangyarihan si Lord Kelly, ngunit kahit ang kanyang salamangka ng yelo ay nakikipagpunyagi sa ilalim ng pagsalakay ng apoy na umuulan mula sa lalamunan ng dragon, si Janica ang nag-iisang estudyante mula sa ikalawang taon na nanalo laban sa isa sa mga bagong estudyante sa unang taon. Dumagsa naman ang mga estudyante para batiin siya sa kanyang pagkapanalo, si Janica lang sa kanilang klase ang nanalo laban sa mga bagong estudyante, itinuring nilang perpekto si Janica dahil bukod sa napakagandang personalidad ay bihasa pa ito sa spirit magic. Ngumiti lang si Janica at nagpasalamat doon. Biglang dumaan yung medical team. Habang binabati ng mga estudyante si Janica sa kanyang pagkapanalo, si Janica mismo ay nabigla nang makita niya ang malubhang sugat ni Lord Kelly. Biglang nablangko ang tingin ni Janica nang humarap sa magkasalungat na sitwasyon na ito. Hindi tulad sa orihinal na kwento, natalo ni Lucy si Taylor McClure, at natapos ang lahat sa pangunahing karakter ng pinagsamang pagsasanay sa labanan na si Janica Faylover. Na naging ipinagmamalaking tagapagtanggol ng mga senior students, marami ng kaibigan si Janica. Ngunit ang pangyayaring ito ay lalong magpapagulo sa kanya. Pero naramdaman ni Ed na mas maganda pa ito, hindi na niya ito makikilala sa camp, sa tuwing nakikisali siya sa mga pangunahing karakter, nahihilo ang kanyang ulo, lumipas ang oras at 2 linggo na ang nakalipas mula noong pinagsamang pagsasanay sa labanan, nang hindi naabala ang mga pangunahing karakter. Talagang makakapag-aral at makakaligtas si Ed ng walang pag-aalala, mayroon na siyang lambat, kaya medyo naresolba ang usapin ng pagkain, pagbukas ni Ed ng status window niya. Doon makikita ang mabilis na pag-unlad ni Ed sa ngayon, pakiramdam niya ay gumagaling na ang kanyang katawan, dahil sa pagtaas ng stamina stat niya. Ngunit maaga pa para maging tamad, pagkatapos ay lumabas siya ng ilog sa isang posisyon na wala pa ring sando. Ngunit ang hindi inaasahan ay, sa malapit ay naroon na si Janica na sumilip sa kanya. Namumula si Janica nang makita itong walang sando, tinanong ni Janica kung gusto niyang hubot-hubad. Naiinis si Ed sa tanong nito matapos itong biglang sumulpot dito, nangingisda lang siya. Pagkatapos maligo sa ilog, nagsindi si Ed ng apoy sa kampo para magpainit. Pagkatapos ay tinanong ni Janica kung ano ang napakahusay tungkol sa lugar na ito na palagi siyang bumabalik dito. Sumagot si Ed na ito ay parang isang napakalihim na base, kaya parang adventurer siya at masaya. Pagkatapos ay sinabi ni Janica na gusto niyang makipag-usap sa kanya ng kaunti, at kailangan din niya ng ilang payo. Ngunit mukhang hindi sigurado si Janica sa kanyang tono. Pagkatapos ay nagtaka si Ed tungkol dito, dahil sa napakaraming tao, bakit siya dapat? Pagkatapos ay sinabi ni Janica na una siyang umalis, sa oras na yun, kaya marahil ay hindi niya ito nakita. Ngunit sa pinagsamang pagsasanay sa labanan noong nakaraang buwan, may nasaktan siya. Alam ni Ed kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit nakaramdam pa rin siya ng pagkalito, dahil sa pagkakaalam niya. Gumamit ang kanyang kalaban ng intermediate level spell kahit na hindi ito pinapayagan. Ngunit hindi ito dapat mahalaga sa mabait na si Janica. Nagpatuloy si Janica, patuloy niyang sinusubukang kalimutan ito. Ngunit naramdaman niya na baka sa oras na yun ay nag-overreact siya, hindi niya maalis ang pag-iisip ng kanyang sarili na nag-overreact. Naintindihan ni Ed, pagkatapos ay tinanong ni Janica kung dapat ba siyang humingi ng tawad sa kanya. Ngunit tiyak na pipigilan siya ng kanyang mga kaibigan, sinabi nilang mali muna siya. Ngunit pinayuhan pa rin ni Ed si Janica na humingi ng tawad, kung sa tingin niya ay kailangan niya. Ang masaya at masayang mag-aaral sa ikalawang taon, si Janica, ay isang kayamanan sa lahat, mahalaga mula sa lahat ng panig.
Kaya kung siya ay nagkasala o nagmuni-muni sa kanyang sarili, lahat ay lalapit para hikayatin siya at pumanig. Ngunit alam ni Janica na mabuti na magkaroon ng ibang tao sa kanyang tabi kahit na ano. Ngunit hindi nito nabura ang mga pagkakamaling nagawa niya. Naisip ni Ed na yun siguro ang dahilan kung bakit siya lumapit sa kanya. Naramdaman ni Janica na magaling si Ed, hindi niya ito kinampihan nang hindi muna tinitingnan ang sitwasyon. Humingi ng paumanhin si Ed kung nasaktan siya nito. Sinubukan siyang pigilan ni Janica at sinabing hindi niya maintindihan, hindi naman siya nasaktan. Naisip ni Janica, noong nakaraang taon ay hindi ganito si Ed. Si Janica ay talagang isang masayahin at nakangiting babae, ngunit siya ay kasing konsiderasyon ng taong nasa tabi niya. Kahit na humingi si Ed ng pera noong siya ay nasa problema, hindi niya ipinakita ang desperasyon na karaniwang ipinapakita ng mga tao sa mga ganitong sitwasyon. Naramdaman ni Janica na hindi direktang sinabihan siya ng lalaking ito na huwag lumapit, ngunit ganoon din ang panig ni Ed. Sabi ni Janica, ito ay talagang nagpapagaan sa kanya, kung lahat ng tao sa mundo ay katulad niya, sa kanyang mga mata ay isang hindi pangkaraniwang kaginhawahan, at tahimik na lumipas ang gabi, kinaumagahan, habang naglalakad papunta sa akademya, naisip ni Ed na ito ay isang seryosong problema. Ang The Failed Swordman of the Sylvania ay tinatawag na masterpiece. Ngunit napakakaunting mga tao ang nakakita ng pagtatapos, lalo na ang mga baguhan na palaging nakakakuha ng masamang pagtatapos sa simula. Halimbawa, kung iligtas natin ang isang babae sa panahon ng Kobold Invasion sa class placement test, makikita natin ang sikreto ng Golden Daughter. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isang tao upang kidnapin si Taylor McClure, at sa ganoong paraan ay papatayin si Taylor McClure. Sa yugto ng pagsasanay sa pagpatay ng halimaw, kung laktawan natin ang kaibigang kababata ni Ayla at bubuo ng isang unit kasama ang Golden Daughter. Tapos ang sumunod na eksena ay nahulog si Ayla sa bangin at namamatay, yun ay dahil si Taylor McClure ang dapat magligtas kay Ayla na nahulog sa bangin. Kung protektahan natin ang Golden Daughter mula sa espiritu ng apoy na si Tarkon, na ipinatawag ni Janica, pagkatapos ay itago ni Taylor McClure ang sarili na yun ay masusunog hanggang sa mamatay. Iyan ang ilang mga halimbawa ng masamang pagtatapos na nangyayari sa laro. May magalang na nagtanong kay Ed kung hindi niya narinig. Habang pawis, naisip ni Ed na tumakbo na siya. Ngunit mabilis na dumaan ang tao sa kanyang harapan. Tinanong tuloy ni Ed kung gaano siya katagal susundan siya. Hindi inaasahan ng tao na magngangalit si Ed at hindi siya papansinin ng ganoon katagal. Naisip ni Ed, syempre magngangalit siya at hindi papansinin, hindi ba halata, dahil ang taong iyon ay ang ika-4 na heroine ng The Failed Swordman of the Sylvania, ang nag-iisang anak na babae ng kilalang business magnate na si Elt Ketchelan. Ang babaeng ito ay ang Golden Daughter na si Lortelli Ketchelan, aka the Newbie Destroyer. Sinabi ni Lortelli na gusto niyang humiram ng 2 oras ng kanyang oras.